Welcome mga papa. Isa na naman bagong episode ng Tatay Hood kung saan walang manual. Puro actual. Siyempre, ito na naman. Ako si Tristan at kasama ko si Ingo. So kami na naman yung makakasama niyo dito para pag-usapan ang mga parenting fails and blunders namin. Pero ngayong episode na to, kasi puro na tayo parenting eh. Tapos hindi na natin napapansin yung mga sumusulat sa atin, yung mga nag-i-email, mga nagbibigay nangihingi ng mga advice at humihinga ng mga sama ng loob. Oo, yung mga nagkukwento. Yung mga nagkukwento. Kasi ito sa mga nakikinig kung hindi nyo natatanong, maraming mga nagme-message sa amin. Actually, sabi nga sa akin ni Ingo, ba't hindi daw ako masyado sumasagot doon sa Tatay Hood, page eh. Kasi nga, nag-off ako ng notification. Kasi nga tayo nagme-message. Ang kukulit. Hindi naman makukulit. Marami nagme-message ng mga memes. Tapos, naubos yung oras ko sa kakapanood ng mga memes na puro mga sisendan ako ng mga tungkol sa negro, tungkol sa bakla, tungkol sa Bombay. So, lahat ng mga favorite stuff ni lahat ng mga favorite content ni Tristan. Mga favorite content. Tapos nasisira yung algorithm ko lalo, na lalong lumalabas na parang yun talaga yung pinapanood ko. So, ayun, nag-off muna ako. Pero ito nga, nabuksan ko, meron pala kaming letter sender. And naisip ko nga, medyo interesting tong itong sinabi niya. So, pero ikaw ba, Ingo? Kasi nabasa mo na ito eh. Oo. Siguro, without spoiling. At siguro, without spoiling, may sinabi sa akin yung tropa ko. Nasa kama ka na. Buhaba ka pa sa balik. Yun. Oo, putang ina to. Gago to no? Gago tong nag-message na to. Pero ito nga, basahin na natin. Without further ado, basahin na natin. Ito, shoutout ko lang si Neil Zuniga. Dahil hindi ka pa late, Neil. So, umpisa pa lang to. Babasahin na natin yung Julius PC. Tsaka si Julius PC. Sabi ni Julius PC, dad niya, how? Hello everyone, Taiwan #1. Yan. So, ito, basahin na natin yung sulat. Hello mga papa. 10 years ago, may girlfriend ako. She was the love of my life. Simula high school hanggang college, magkasama na kami. Literal na sabay kami lumaki. Siya na yung alam kong papakasalan ko. Sure na talaga ako. Pag-graduate namin, doon na nag-iba yung lahat. Siya may work agad sa medical field, ako wala. Hindi ako makahanap kasi ang gusto ko talaga mag-business. Alam ko risky pero yun yung pinanindigan ko eh. Ang problema, habang nangangarap ako, siya yung gumagastos. Hindi naman siya nagrereklamo nung umpisa, pero ramdam ko na. Hanggang sa nag-anniversary kami, kumain kami sa labas, tapos sabi niya na mismo sa akin, napagod na siya. Gusto niya rin daw maranasan yung hindi siya nagtitipid, yung may nagbibigay naman sa kanya. Hindi ko siya masagot noon, kasi totoo naman. Wala talaga akong maibibigay kasi nag-i-struggle talaga ako. Dahil ayokong maging empleyado. Ego na din siguro to. So fast forward, pinagpalit niya ako sa lalaking may sasakyan, may pera, at tandang-tanda ko pa na nagne-networking sa Uno yung lalaking pinalit niya sa akin. Tangina. May pagbanggit pa ng Pagbanggit ka pa, hayop ka. Tapos, sobrang sakit pero wala akong nagawa. Doon ako natauhan. Nagsimula ako magtrabaho kahit ayoko. After nun, nakilala ko yung partner ko ngayon. Hindi siya flashy, hindi maarte, pero siya yung naniwala sa akin kahit nung walang-wala ako. Hanggang sa nakaipon kami at nag-risk kami magnegosyo. Nagtayo kami ng unang sabon station. Full support niya ako.
may time pa na siya ang bumubuhay sa amin, pero kahit kailan hindi niya ako pinaramdam na pabigat ako. Fast forward ngayon, 2026 na. May sasakyan na ako, may bahay na, 8 branches ng negosyo, malayong-malayo sa buhay ko noon. Pero malayo pa sa goal namin. Ngayon, kaya ko na ibigay lahat sa partner ko. Sobra-sobra na pala yan Baka naman pwede ka mag-Patreon. Patreon.com/PapaPatreon naman. Patreon. Oo nga, 8 branches ba naman? 8 branches. Ano ba naman yung dyan? Tapos ito. Kaso ito na nga. Last week, nakita ko yung ex ko sa coffee shop. Biglaan lang. Pagbaba ko ng sasakyan, nagkatinginan kami. 1 segundo lang, pero yung tibok ng puso ko nung nakita ko siya. Tibok Pumasok ng ako. titi. Baka tumibok yung titi niya. Sorry. Saan pa po? 1 segundo lang, Tibok ng pero puso, iba yung oo. tibok ng puso ko nung nakita ko siya. Pumasok ako, nag-take out lang. Hindi ko siya pinansin. Pero pag uwi ko, hindi ako mapakali. Tapos nag-chat siya. Sabi niya, "Uy, snubbers ka na pala ngayon porkit may sasakyan ka na." Snubbers? Tangina, jeje mo naman ito. Anyway. Tapos, nag-reply ako. Hanggang nagkamustahan, nagkwentuhan. Sa medical field pa rin siya. Single at alipin ng salapi. Ika nga niya. Hanggang sa naging deep ang usapan namin. Sinabi niya na nagsisisi siya na hiniwalayan niya ako, etc. Blah, blah, blah. Nag-video chat pa kami, tapos umiiyak siya. Nakala ko Victoria Court. Ay, gago. Video chat yon, grabe naman. Kasi busy lang inilagay niya di ba? Di Nag-video kinumpleto chat pa kami. Tapos umiiyak siya. Ewan ko, parang nararamdaman ko sa kanya, parang lahat ng nararamdaman ko sa kanya bumalik. Alam ko mali. Alam ko dapat tigilan ko. May partner ako ngayon at hindi ako iniwan nung wala akong maibigay. Pero hindi ko maintindihan ng sarili ko kung bakit yung taong iniwan ako, siya pa rin yung gusto ko. Minaliit niya ako noon at inisip na wala akong mararating. Alam ko dapat akong magalit sa kanya, pero nung nakita ko siya, parang lumambot ang puso ko. Hindi ko alam kung anong pipiliin ko. Yung totga ko o yung babaeng sinuportahan ako. Mula 0, yung totga. So yun so ito nga, sabi nga nito ni Sir, di na alam kung ano pipiliin niya. Si totga o yung babaeng sinuportahan mula 0 siya. Ako sige, ikaw na muna mag-react, Ingo. Ako naman nag-guess. Hindi, ako, kasi yung first few paragraphs na sinasabi ni Guy na ayaw niya talagang magtrabaho, gusto niya mag-business. Medyo, siguro kung ako yung girl, titignan ko muna kung, may pang ano ba to? May capital ba to? Ano yung fallback niya? So kung ako yung girl, medyo kakabahan na ako. Tapos hindi ko kasi sure kung hindi niya kasi sinabi kung ilang taon sinuportahan. Siguro sa akin kung ako yung girl, mga 5 years siguro pagka-graduate. Parang dapat may direksyon ka na sa buhay. Especially kung ang balak niya is magpakasal kami. Yun. Medyo feeling ko selfish yung guy. Sabi nga niya dito na ayaw daw niya maging empleyado dahil siguro sa ego. So medyo na-red flaggan ako doon. Tapos yun nga din, selfish yung guy. Especially if kasi iba't iba yung situation ng bawat partners eh. Malamang ikaw, Tristan, makaka-relate ka dito. Paano kung sinusuportahan pala ni girl yung family niya. Tapos di ba? Tas yung guy isa palang
palamunin. Isa pa lang alam mo yung sinasabi nila na para lang hindi ka masabihan na tambay, sabihin mong isa kang entrepreneur, Oo, tama, CEO. CEO, Oo, pero yun. wala ka Pero namang produkto. Oo. tama yung yung sinabi mo na ako kasi nung binabasa ko 'to, naisip ko nung una, yung unang reaksyon ko, sabi ko, "Grabe naman yung babae." Nung nakita niya na biglang iyak-iyak, gusto niyang balikan. So, ang Mm. nakita ko munang side, yung side ng babae na parang tangina nung nakita mo nung dumating yung lalaki siguro parang pakiramdam niya, "Ako nga pala yung sinayang mo." 'Di ba parang Oo. gano'n, 'di ba? Oo. Pero yun nga, nung sinabi mo ngayon yung point mo na, oo nga naman, tangina ikaka-graduate mo palang gusto mo business ka agad. Siguro baka dapat nag-iipon ka muna ng pangkapital mo, hindi ka umaasa Oo. sa girlfriend. Puwede naman magtrabaho ka muna, mag-ipon ka. Hmm. Tapos kung ano yung gusto mong gawin, then dun ka mag-business. Pero yun Oo. nga, ta's sinabi rin nga niya yung ayoko magtrabaho, ayoko maging empleyado kasi baka ego ko, Oo, eh. sige. Gusto ko ako yung gusto niya siguro siya yung boss. Walang problema yun, eh, walang problemang maging ambisyoso. Pero dapat minsan gawin mo pa rin yung you have to go through Realistic. Oo. the hard yard kumbaga Hmm. na parang kung hindi mayaman yung magulang mo, malamang hindi ka muna magbi-business. Kailangan gawin mo munang magtrabaho ka muna, makaipon ka, then mag-business ka pa unti-unti. Oo. Pero na yun nga, to be fair with this guy, ginawa naman niya, eh. Nung iniwan siya nung babae, nagtrabaho naman siya, eh, 'di ba? Sabi niya nagtrabaho siya ta's dun niya nakilala yung partner niya ngayon. So, ito nga sa mga nakikinig, naka-live kami sa Facebook. So, nila-live namin 'to para makasama kayo sa sa usapan. So, kaya i-follow nyo kami sa Facebook. So, facebook.com/tatayhoodpodcast. Para pag nag-live kami, may prompt kayo at makikita ninyo pwede kayong sumama sa usapan. So, basahin ko lang tong mga comment dito. Wag mong Ah, basahin comment ko, hindi ko babasahin comment mo baka may masaktan, eh. Sabi ni Raynel Salva, "Gandang gabi mga papa." Sabi ni Sunny Sason, "Totga siguro." Ayun nga, sabi nga niya, totga niya. Sabi ni Sonyiga Neil, "Hindi natin masisisi si unang girl, lalo na kung hindi magka-align ang gusto ninyo. About sa pagkakagusto mo pa din sa kanya, mind and heart fucks you up good. Sa ganyang, puta, ang dami nagko-comment. At sabi niya wala tuloy ako, gago ka, nag-inap mo, eh. Asan na yun? Fucks you up so good. Sa ganyang sitwasyon, magdala ka sa ginawa madala ka sa ginawa sa iyo. Keep the people that stayed by your side and move forward with them." Kaso nga, mukhang ang ginagamit ni kuya is yung kanyang ethics. Na parang hindi niya masyadong naisip, eh. Pero Oo. ito nga, sabi nito ni Julius PC, tapusin ko lang 'to lahat. Naku, Sige. naku, buhay na red flag yung unang naging karelasyon niya. Tanong ni Sunny. Siyempre tatanong ni Sunny 'to, maganda ba yung chicks? So, yun. So, So, hindi, pero sa eh, akin, pareho ano silang sa'yo? mali, eh. Oo. Naawa ako dun sa current partner. Kasi siya yung sumuporta, tapos ito ngang si lalaki na 'to, walang masamang maging ambisyoso, pero Hmm. siguro ilagay mo sa lugar. Tingnan mo nung nagkaroon ka ng business, nung bago ka nagkaroon ng business, nagtrabaho ka naman muna, eh, nagpa-empleyado ka muna, eh. Oo. Hindi naman agad-agad na may pera ka kaagad na pangkapital, eh. And hindi dapat nga ikaw yung pangarap mo 'yan, 'wag mong iasa dun sa girlfriend mo na na siya yung laging magbayad, bayaran niya yung mga nasuportahan ka. Kasi may pangarap siya, may pamilya siya, lalo na sa atin sa Pilipinas. Lagi tayong sumusuporta tayo sa pamilya. Hindi ko alam anong sitwasyon ng girlfriend mo dati, pero baka malay mo, baka breadwinner din 'yan. May sarili rin siyang buhay, hindi naman kayo mag-asawa, eh. So ako, Oo. hindi ko rin masisisi si girl kung
bakit kanya iniwan eh. Mm. Kasi parang, lalo na kung nakikita ni girl, hindi ka naghahanap ng trabaho. Hindi mo naiisip, parang ikaw, gusto ko lang business. Parang ito, lalagay kong sa sitwasyon ko, nung nawala na ng work, pati na may pera, binabigyan naman ako ng pera noon. Pero kung na-stress ako, na parang tangina wala akong trabaho. And pakiramdam ko rin, paalam mo din ako, na nahihiya ako. Pero, swerte Pero ko kasi hindi naman, sincerely, totoo. Ito, sasabihin ko sa'yo, nung tuwing kakain kami sa labas, siyempre kumakain pa rin kami sa labas. feeling ko Nung wala binubwisit mo nun si Luis eh. sabihin ko lagi kay Luis, hindi na ako bibili niyan. Wala naman akong work eh. Ikaw na yung hindi na ako mag-extra large. Wala naman akong work, wala akong pambili niyan. So nagagalit si Luis, ay arte mo, may mga ganyan ka pang nalalamang mga pinagsasabi mong kagaguhan. Oh. Pero never pinaramdam sa akin ng misis ko, napalamunin ako at wala akong trabaho. Mm. Sinabi pa nga sa akin, total wala ka namang work. Umuwi ka sa show ni GB, manood ka para makapag-recording kayo ni Inggunan live. Pinauwi pa ako ng Pilipinas. So, I mean, ano naman, and ako naman, sa akin, pinapakita ko rin naman na gusto kong makahanap ng work, gusto kong makatulong, hindi ko pinairal yung pride ko na, hindi, gusto ko ganito. Gusto ko dapat ganito lang yung sweldo ko. Kahit mag-pay cut, okay lang. So, ayun. Anyway, so, Pero, yun, go. sabihin ko lang pero kasi feeling ko ewan ko lang kung magkakaroon ng part 2 to pero feeling ko magkakaroon pa ng ng sulutan eh. Baka mamaya i-sexy time pa to ni Guy kasi ayun nga. Oo. Pero ayun, ewan ko, parang feeling ko sa mga ganitong klaseng sitwasyon, dapat hindi na lang niya in-entertain yung girl. Though in fairness naman sa guy, hindi naman niya pinansin, pero dapat Hindi niya pinansin, pero matigas yung titi niya. pero matigas yung titi. Pero i-jacks na lang yan, wag na niyang palakihin pa. Yung titi niya. Oo. Bakso na lang yan, sir. Ayan. So ito, tatlo yung angulo dito. Mm. Bingo, kasi merong ex, merong partner, tsaka yung sarili ni lalaki. So, una kong tanong dito, si ex, nagsisi ba talaga si ex? O parang na-miss lang niya yung comfort sa Yung na potential naramdaman niya comfort. dito kay lalaki. Ay, yun Kasi lang parang yun lang eh. Kaya nga yun lang yung redeeming factor lang eh, na nakita lang na umasenso. Tapos inisip ko, anong coffee shop na pag nag-park ka, makakita ka ng tao sa loob? Inisip ko, Starbucks. Starbucks kaya yan sa dito sa may NLEX? Kasi yun lang nakita ko na kapag nag-park ka, makakita ka ng mga tao na nasa loob eh. Kasi nalaman ni girl na may kotse eh. Baka naman oo nga baka nakita niya na nag-park siya, mag-park nga ako sa tapat nito. Or baka nakaupo sa labas si babae. Tapos, kasi sa Congressional, ganun din eh, yung Starbucks sa Congressional. May may ganun din eh. So, tama. Ito, nakita ko lang may nag-comment dito sa YouTube, si Baby Shark 4603. Na-lay off ka ba, Tristan? Alam mo, Baby Shark, ang tagal-tagal na naming sinasabi, 6 months na ako na-lay off. May trabaho na nga ako eh. Hindi ka nakikinig, no? Hindi, ako lang. Hindi, na-lay off ako. Na redundancy ako eh. Ay, oo. Anyway. Sani, may mga ganyan. Sabihan ko nga din yung kuya ko na huwag niyang ilabas yung niya, yung susi niya. Oo, yung nakasukbit dito. Hindi kasi, ako, nagigits ko yun eh.
yung nakasukbit sa ano mo yung susi. Kasi pag nasa bulsa mo magagasgas yung phone mo, eh. 'Di ba? Sige, sige. Pero ako kasi wala, eh, hindi na ako naggaganon. Kasi Oo. kung hindi mo na tatanungin ko, card kasi yung ano nung ano. Nasa wallet na lang yung ano, nasa wallet. Hindi, wala palang card. Sa phone lang ako, eh. Yung phone lang kasi yung susi sa Ah, kotse, eh. okey, Yung 'pag lumapit ka VCD. mare-detect na nung kotse, na nandun ka na, eh. Di maganda. Yung Sabi ni Baby Shark naulang daw ulit siyang nakanood. Hindi, Baby Shark, hindi, joke lang yun, hindi ako galit, Baka kasi ay maganda tsaka ba't ito, Baby Baby Shark Shark. yung pangalan nito? Sorry, I ano 'no? Maganda 'to, dahil ngayon ko lang nakapanood, puwede mong i-binge watch yung ano, yung mga past episode namin. Lalong-lalo na kung nasa UK, Australia, Canada, tsaka US, 'yan. Oo, tama. Kasi nga para naman kumita naman kami kasi kahit anong parinig namin sa Tag-Im, hindi pa rin kami binibigyan ng sponsor. Talagang Nakaka-disap sinasabi na namin, binibenta na namin yung sarili namin sa sugal na, oo, willing kaming mag-promote ng sugal dito sa Tag-Im. Wala, hindi kami pinapansin. Laging sinasabi, kapit lang kayo sa top charts, oo. Hawakan niyo lang Okey, 'yan. Ano, hawakan hawakan niyo lang lang. 'yan, Pwede. Hawakan mo ang beat. So, Oh, ayun, yun Baby Shark, lang. message mo na lang si ano, si Tristan. Baka makapagkwentuhan ko pa diyan. Pero ito dun sa sinabi mong ano, tatlong anggulo, yung sa partner. Kasi Hmm. ano, yung current partner ni boyfriend from 0 naging 8 branches. So, to think na ano, diba, kumikislot pa rin yung bird ni Guy kay X. Ano naman mararamdaman ni partner? Parang hindi pa ba sapat yung suporta na binigay niya? Oo. Tsaka hindi ganito yan, eh. Kunyari nakita mo yung ex mo, tapos Hmm, alam mo na madidemonyo ka dun sa ex mo. oo. Ang dapat mong gawin, sabihin mo na kaagad kay partner mo na, "Ay, oo nga pala nakita ko si ex." Akala ko sabihin mo, nadidemonyo ako sa ex ko. Hindi, siyempre hindi. Hindi, ganito gagawin mo. Para ito, para Sige, kunwari kunyari alam mong ano, madidemonyo ka dun sa babae. oo, oo, Tapos ex mo 'yan, tapos oo. kinausap ka. Matik gagawin mo, kukuwento mo na kaagad sa misis mo or sa girlfriend mo. Para ikaw Ah, mismo na ginagawa mo, shina-shrug off mo yung anything na puwede mong itago sa misis mo yung mga ganitong bagay. Kasi tama. once sinabi mo na sa asawa mo 'yan, madi-desensitize ka na kaagad dun sa nararamdaman mong mga pagnanasa, Mm, yung titi mo baka lumambot na, di oo. mo na maiisip yung mga pagnanasa mo. Hindi, tsaka maganda rin kasi, sinasabi mo sa misis mo lahat, si or sa partner mo. Etong si Hmm, lalaki, wala, hindi niya sinabi, ginawa niya nag-video call pa sila, 'di ba? nag-video Na call pa, parang, putz busy pa tangina sila binidyo 'no? call mo pa. Busy, akala ni Ingo, akala ba ni Ingo Victoria Court busy. Kaya bilis, Pero So, siguro yun. para lang ano, i-supplement yung sinabi mo. So, yung guy, sinabi dun sa current partner niya na nakita yung ex. At the same time, dapat yung guy, kung alam mo kung talagang loyal yan, babanggitin niya na, oo nga yung partner ko nga, ganito-ganito, may anak na kami, masaya kami. Hmm, Kumbaga parang ikakak block mo na yung ex mo. oo, pussy Kasi, block mo na dapat. pusi block na kaagad. Block mo yung sarili mo. Tama, oo Oo. nga, dapat tama, ganun nga. Kung nagkwentuhan kayo, nagkamustahan, matik, kwento mo yung asawa mo o yung partner mo kahit Oo. wala kayong anak, kwento mo na, "Oo nga, yung misis ko nga ganito, Oo. ganito, eh." Matagal na kami nagka-try mag-anak, wala pa rin, Oo, oo. Pero Kwento mo pero lang yun, laging kwento mo yung misis mo, at least maiisip kaagad nito ni ex mo na parang, putya, wala oo, akong shot seryoso na. dito. Hindi, it's a shot that I shouldn't take. Kasi Oo. laman ng bibig nga niya puro yung misis niya, eh.
Siyempre, sasabihin mo, baka naman kasi ma-misinterpret ng iba dito. Sabihin, oy, kukwento ko. Pwede, kukwento ko yung partner ko. Lahat ng reklamo ko sa partner ko. Hindi, wag Hindi yun, wag gano'n. yun. Lahat ng mga magandang bagay. Oo nga, kasi tinulungan niya akong magbuo ng 8 branches. Gawin mo, magmayabang ka pa. Meron nga kaming 8 branches ng mga sabon shop eh. Ano Oo. ba yung sabon niya? Sabon. Anyway, yun. Na tinulungan niya ako, ganito. Tapos, dapat sana ginawa niya, pinaramdam niya na parang ako nga pala yung sinayang mo. Pero, you left me at my worst and she kept me at my best. Yun ba yung sabi Wow, ni John Lloyd? Di ba? John Lloyd, Di oo. ba parang dapat ganun yung pinaramdam mo. Hindi, ginawa mo. Puta, video call tayo. Iyak-iyak ka dyan. Tirahin kita mamaya. Eh, Gago. Putang inan wa to. maganda kayong suggestion ni Mark Reyes na dapat bago siya nag-video call, dapat nag-jabol muna siya para maisip niya kung kailangan ko bang i-video call 'to o hindi. Oo, Yan. tama. Ngayon ko lang ulit narinig yung jabol Speaking of jabol, congratulations nga pala sa The Broden Podcast for being at the top 99 charts ng Spotify sa Sa top 99 Philippines. podcast sa Spotify sa Pilipinas. Kaya nga lagi ko sinasabi dito makinig kayo ng The Broden Podcast kung mga nasa edad na kayo ng mga 40s, kahit na hindi pa. Ang dami yung matututunan dyan na yung mga memes ng mga kabataan ngayon. Usually yung pag kunyari tito ka, kunyari ako, tito ako, tapos sabihin natin may di-date akong 25 o kaya 30. Pare, magigets ko na kagad yung humor nila. Tapos pag nag-gets ko na yung humor nila, magpapakanta single na lang ako kasi puro kabubuhan lang yun. Pero hindi na sinasabi puro kababuhan yung The Broden. Pero yung iba na kasi yung humor ko dahil matanda na ako. Tsaka yung The Broden, ito talaga, lagi ko to sinasabi. Sila yung machong chismisan of the South. Oo. Yan yun. Tama yan. Diba? Talagang mga social na machong chismisan yan, yung The Broden. Kung medyo konyo-konyo ka at gusto mong makakarinig ng mga konyo terms at maintindihan kung ano ba talaga yung mga konyong anong school sila ulit? CSA. Colegio de San Agustin sa Forbes. Makinig kayo ng The Broden Podcast. The Broden Podcast. Dinidis kayo dito. Di ko sila directly hindi ko sila this. Magsasabi ko lang, yung humor nila, kapag ganun pa rin yung humor ng 25 years old to 30, na babae, medyo, Pero ito kahit na dinidis natin lagi in The Broden Podcast, feeling, gusto ko pa rin mag-guest sa kanila. Nagpapaimbita nga ako Wala, hindi tayo pinapansin yung mga kasi syempre, nasa top 99 charts na kasi sila, ang yayabang na niyan. Diba? So wala na. Hindi na maabot. Wala hindi na maabot. Gago yan Pickleball. Yun. Anyway, yun yung pero ito, yung pangatlo, so tapos sa aking partner, yung sa pangatlong angle, yung sarili ni lalaki. Ano ba yung naramdaman mo, boy? Ano ba? Yung ego mo ba yan? O talagang meron kang totoong naramdaman doon sa ex mo? Kasi baka kasi medyo pakiramdam mo ngayon, nakakaangat-angat ka sa buhay. Tapos nung nakita mo na minessage ka nung girlfriend mo na, uy, snubbers ka na. Ang jejemon pa nung ex mo, snubbers Uy, snubbers ka na. Buti hiniwalay niya, Na parang naramdaman mo na parang, na-distract ako kasi nandito yung The Broden Podcast na inaasar natin kanina. Siya nakatag pala sila. Pero yun nga na parang baka naman naramdaman mo lang na parang feeling mo kasi baka gusto mo lang gumante. Pangit din kung gusto mong gumante, di ba? Actually, feeling ko pag nakita ko yung ex ko or isa sa mga bumasid sa akin. Well, hindi pala ex ko. Isa sa mga bumasid sa akin. Yun yung maramdaman ko na parang
fuck you ka. Tingnan mo ako ngayon. Tignan mo ako ngayon, putang ina, tenga sa tuhod. Oo, abot pa rin. abot pa rin. Tignan mo, tingnan mo ako ngayon, puta, top ano na kami sa podcast. Top 30 na tayo ngayon. Top 30 kami. 37. 37 tayo ngayon. Mag-Kim Chu ako ngayon. Kim Chu. Joke lang. Pero ayun. Sorry, go. Yung sa tingin ko yung naramdaman din nung guy na yun is aside dun sa revenge, parang may panghinayang siya na parang sana natiis mo ang 10 pang taon na paghihirap. Kasi ang problema dito sa letter, hindi nila sinabi kung ilang taon na sila eh. Para makita kung gaano katagal yung paghihirap bago sila sumakses. Pero bakit nga kailangang isipin nyo na sana natiis mo na ganito, ganyan? Kung lalong-lalo na, meron kang partner na sinusuportahan ka, na pinulot ka kung nasaan ka dati. Tapos ngayon panghihinayangan mo yung nagtapon sa'yo. Na parang dapat nga, mas pakita mo na dapat nga yung ex niya yung nagsisi. Dapat yung, kahit na sabihin ng ex niya na, oo nga, sana dapat gento. Sagot mo lang, oo nga eh. Kaso wala eh. Dapat ganun lang sabihin mo. Dapat yung medyo maging medyo kupal ka. Paano? Parang, sabihin niya, snubbers ka. Di ba sinabi? Sinabi, nakita kita, snubbers ka na, di mo pinansin ah. Tapos sinagot niya, di kasi kita nakilala eh. Ang taba mo na eh. Butang eh. Hindi gagawin, hindi naman siguro ganun. Pero parang sabihin mo, oo nga eh. Yun lang, sabihin mo, hindi kita napansin eh. Tapos biglang, maging polite ka lang siguro na, kamusta na. Tapos banata mo na, kwentuhan mo na, nung tungkol sa current partner mo. Nga, kasi may girlfriend na ako eh. Yung girlfriend ko, ganto eh. Ito nga, sabi ni The Broden Podcast, kita mo, sabi niya, snubbers, sobrang boomer na term. Di ba? Ako yung pagkabasa ko, ramdam, parang alam na alam ko, si Santi yung nagsulat nito. Actually, sinabi ko rin niya kanina, snubbers, tangina na to, Jejemon. So, yun. Pero, go. So, sige, sabi natin na na yan na yung 3 points. Tapos doon sa letter sender na si letter sender ay paano nga pala to? There's a girlfriend. Okay, siya yung guy. So, dahil ikaw yung guy, yung yung advice nga namin, post not clarity. Tapos wag mo nang gawing feeling ko baka magkasala ka pa diyan sa sa meeting up with your ex kung ganyan pa rin nararamdaman mo eh. Kaya isipin mo na lang yung tumulong sa iyo hanggang huli kung kailan ka naging successful na sa buhay. Tama. Yun din. Tsaka siguro isa lang ding masasabi ko rin dito, isipin mo mabuti. Isipin mo to yung babae na umalis nung wala kang mabigay, bakit siya yung gusto mo ngayon nung meron ka na ng everything? Baka naman hindi love yan. Baka ang gusto mo lang panalo. Gusto mo lang manalo. Ayan. At bago tayo magtapos, basahin muna natin ang ating comments doon sa ating previous episode na episode 177. Tatay ka ba o donor lang? Sabi ni Neil Squared. Sana magkaroon ng episode tungkol sa walkthrough sa early 20s nyo mga papa. Nako, baka hindi maging tatayhood episode yon pag nag-walkthrough kami. Pero meron ba tayong episode na gano'n? Yung pag-uusapan lang natin ng mga 20s tayo?
Kaya Wala naman. Ang pinag-usapan natin yung walkthrough nung ano eh, nagkaroon ba ng yung anak eh. nung nagkaanak? Oo, O baka pwede nagkaanak. nating alam mo, sino ulit yan? Si Neil Squared. Alam mo, boring yung ano namin, boring yung 20s namin. Hindi kagaya ni Jasper Reyes ng The 25% Podcast na nandito ngayon. Sabi niya, sakto daw yung dating niya. Kaya Oo, ito, sa mga nakikinig patapos na. naka-live kami. Kaya i-follow nyo kami sa sa Facebook para pag nag-live kami, pwede kayo mag-comment ng live. Basahin ko lang din yung isang sinabi ni Reynel Salva. Parang based on true experience yun ni Titi. Yung kanina yata itong sinasabi nito. Medyo, oo. Pero hindi ako ganun eh. So, yun. And sabi nito ni The Broden Podcast, early 20s ni Titi, wala pang colored na TV type. Shit. Tangin na yun. Yun. Oh, Tapos next comment. Sige, Ingo, hindi pa ako nakalagin eh. sige, si next comment galing kay Louie. Di na nga maka-comment, basher mo, tinira mo pa. Baka gumawa ng bagong account yon. Galit ka ba sa kanila? Kasi in-scam ka ng Apple Watch? Kidding aside, ganda ng topic. Ayan. Oh, hindi So, yung so yung sinasabi niyang basher, hindi naman basher yon, si Alex. Ano lang yun, may nagbibigay lang yun ng mga feedback. Tsaka nakaka-comment pa rin yan si Alex. yung isa yung Oh, nakalimutan ko yung pangalan mo. maayos naman yung comment niya, hindi nakikipag-away yan si Alex. So, Oo, tama. so wala yun. Tapos yung last na comment si Michael Ferry. Naalala ko na naman nung nagka-issue si Ingo sa MTG Tambayan na sobrang petty nung buyer. Akala mo naman napakamahal ng binili ng card. Ano yun? Salamat Michael Ferry at nag-comment ka ng hindi related sa episode. Pero ayun, kung gusto niyo malaman kung ano yun, long story short, naging kupal ako sa isang buyer tapos pinost ako sa isang group ng isa sa mga hobbies namin. Hobby. Talaga? Tapos nabash ako nun. But nasan yung post? I-forward mo naman yung link sa amin para makibash Ay, naman kami. wala na. Binura ko na din yung ano. Kasi Binura mo? nagkaayos na kami ng ano eh, nung Ah, buyer. sayang.